Hi kids! Welcome to Teacher Beth's Class TV. Narito ang ikalawang bahagi ng ating aralin tungkol sa tatlong sangay ng pamahalaan ng Pilipinas. Sa aralin ito, tayo ay magsasagot ng mga pagsasanay tungkol sa ating aralin. Handa na ba kayo? Tayo ay magbalik-aral muna sa tatlong sangay ng pamahalaan ng Pilipinas. Ang tatlong sangay ng pamahalaan ng Pilipinas ay ang sangay tagapagpaganap o ehekutibo, sangay tagapagbatas o lehislatura, sangay tagapaghukom o hudikatura. Suriin kung aling sangay ng pamahalaan ang tinutukoy ng mga pahayag. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Ito ay binubuo ng mataas at mababang kapulungan. Ito ang sangay tagapagbatas o lehislatura. Ang sangay na ito ay pinangungunahan ng Pangulo ng Pilipinas. Ito ang sangay tagapagpaganap o ehekutibo. Ito ang sangay ng pamahalaang nagpapaliwanag sa mga batas na ipinapasa ng Kongreso. Ito ang sangay tagapagbatas o lehislatura. Sa sangay na ito nakatalaga ang kapangyarihang magsagawa, magbago at magpawalang bisa ng mga batas. Ito ang sangay tagapagbatas o lehislatura. Ang sangay na ito ay tumutupad ng kanilang gawain at tungkulin sa pamamagitan ng pagdalo sa mga sesyon. Ito ang sangay tagapagbatas o lehislatura. Kontrolado ng sangay na ito ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ang sangay tagapagpaganap o ehekutibo. Ang pinakamataas na pinuno ng sangay na ito ay maaaring humirang at magtanggal sa tungkulin ng mga pinuno ng mga ahensya at tanggapan ng pamahalaan. Ito ang sangay tagapagpaganap o ehekutibo. Ang sangay na ito ay binubuo rin ng mga kagawarang pinangungunahan ng mga kalihim. Ito ang sangay tagapagpaganap o ehekutibo. Ang mga opisyal nito ay nararapat na mag-angkin ng subok na kakayahan, katapatan at malayang pag-iisip
upang maigawad ang katarungan ng walang kinikilingan. Ito ang sangay tagapaghukom o hudikatura. Ang opisyal na tahanan o tirahan ng nangunguna sa sangay na ito ay ang Palasyo ng Malacañang. Ito ang sangay tagapagpaganap o ehekutibo. Ang sangay na ito ang nagpapatupad ng mga batas sa bansa. Ito ang sangay tagapagpaganap o ehekutibo. Ang sangay na ito ang bumubuo ng mga batas para sa higit na ikabubuti ng mga mamamayan at ng bansa sa pangkalahatan. Ito ang sangay tagapagbatas o lehislatura. Ang sangay na ito ay may kapangyarihang dinggin at lutasin ang mga suliraning may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas. Ito ang sangay tagapaghukom o hudikatura. Ang sangay na ito ay may kapangyarihang dinggin at lutasin ang mga sigalot o suliranin ng mga mamamayan. Ito ang sangay tagapaghukom o hudikatura. Suriin ang balangkas o estruktura ng pamahalaan ng Pilipinas. Lagyan ng check kung ang pahayag ay tumutuko sa balangkas ng pamahalaan at X naman kung hindi. Maaari mo ring gawin ang pagsasanay na ito sa iyong kwaderno. Ang pamahalaan ng bansa ay binubuo lamang ng pambansang pamahalaan. Ito ay X. Ang mga pinuno ng bayan ay yaong galing sa mayayamang pamilya. Ito ay X. Ang mayayaman ay nabibigyan ng higit na pribilehiyo sa harap ng batas. Ito ay X. Ang mga mamamayang may sapat na gulang ay may karapatang bumoto. Ito ay check. Ang mga pinuno ng ating bayan ay inihahalal ng mga mamamayan. Ito ay check.
Maaaring gumamit ng dahas ang Pangulo kung nais niyang magsagawa ng isang pagbabago sa bansa. Ito ay X. May pantay-pantay na karapatan ang mga mamamayan. Ito ay check. Binubuo ng tatlong sangay ang pamahalaan ng bansa: tagapagpaganap, tagapagbatas at tagapaghukom. Ito ay check. Ang kapangyarihang taglay ng isang pinuno ay walang hanggan. Ito ay X. Sabihin ang wow kung ang pahayag ay tumutugon sa mabuting pamumuno. Sabihin ang whoops kung hindi. Nakagawa ng bagong batas ang Kongreso upang mabigyan ng scholarship ang mahihirap ngunit mahuhusay at matatalinong mag-aaral. Wow! Nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang mga pinuno sa barangay dahil bawat isa ay gustong maging sikat o bida. Whoops! Matapat na ipinatupad ng bagong halal na kapitan ang mga kautosang pambarangay kahit sa kanyang malalapit na kamag-anak. Wow! Hindi mababayaran ng pera o anumang regalo ang alkalde, kaya takot gumawa ng katiwalian o anumang bagay na labag sa batas ang kanyang mga nasasakupan. Wow! Hindi pinakinggan ng pinuno ang hiling ng mga taong laban sa kanya dahil wala naman siyang maaasahang boto sa mga ito. Whoops! Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.